Binatawan ng contempt at pinaaresto na si Pastor Apollo Kibuloy ng Kamara matapos hindi na naman sumipot sa pagdinig ukol sa SMNI franchise. Lusot na rin sa House Committee ang panukalang i-revoke o bawiin ang prangkisa ng network. Nasa frontline ng balitang niya, si Elaine Fulgencio. No show ulit si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy sa hearing sa Kamara kanina. Mula nitong Disyembre, hindi na sinipot ni Pastor Kibuloy ang House Committee on Legislative Franchises na dumidinig sa umano'y mga paglabag ng Sunshine Media Network Incorporated o SMNI sa kanilang prangkisa. Ang SMNI ang broadcast media arm ng KOJC. Kaya ang Vice Chairman ng komite na si Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel nagmosyong is-cite in contempt si Kibuloy. Alam mo kung ano nangyayari dito? Kasi ano to power trip na ho ito. Power trip na ho ito mga congressman ito. Hindi sila makapaniwala na saktin din ng alam mo ang mga congressman natin, mga antataas ng tingin nila sa sarili nila. Congressman ako, pinaghirapan ko to, makapangyarihan kami, sumusunod ng lahat ng ahensya ng gobyerno sa amin. Lalahawak namin ang budget nila. Kaya ikaw, Kibuloy, sumunod ka sa amin! Pumunta ka dito or else! Hindi, totoo, ganun eh. Hindi nila mapasunod. Hindi pwede to. Ano ka, Diyos ka? Kaya nga, tingnan mo yung bibig ni Ontiveros, di ba? Ano sabi niya? Ano, dinaig niya pa, Diyos? May pag-ganun-ganun pa siya. Alam mo, it speaks so much nung puso ni Ontiveros. Na hindi, you're under us. Nasa ilalim ka namin, sumunod ka. Yan ang tinatawag na power trip. Meron akong alam ng mga security guard na ganyan eh. Yung isang kasino na... Muntik ako na sabihin. May isang kasino na yung security guard nila power trip eh. Hindi po dahil nagkakasino ako meron akong trabaho. Oo. Minsan talaga, wala ko sinabi. Joy Golatigo, tumahimik ka dyan. The fact that he has not been appearing in these hearings, in this committee, just shows that he has no respect for this committee. It just shows that he acts like God, he acts with impunity. Yan ang laman ng isip nila. Hindi namin, hindi pwede. Hindi pwedeng hindi siya sumunod. Kailangan sumunod siya. Kami ay above sa kanya. Oh, yan talaga eh. Yan talaga ang nasa puso nito mga kongresista na to. Pang-power trip po ito mga ito eh. Nitong Pebrero nang isobpina ng Kamara si Kibuloy dahil sa tila pandi-deadman ito sa Kongreso. Pero si Abang Lingkod Party List Representative Joseph Stephen Paduano hinayaan munang magpaliwanag ang General Counsel ni Kibuloy ukol sa hindi nito pagsipot sa hearing. Sagot nito Pasio, hindi si Kibuloy na honorary chairman lang ng network ang dapat sumagot sa mga sinasabing paglabag ng SMNI at ng Suarezag Media Corporation. There are other officials of Suarezag and SMNI who are here. Bukod sa contempt, nagmosyon si Paduano na ipaaresto si Kibuloy sa House Sergeant at Arms. Inaprubahan ito ng House Committee. On a unanimous vote, the Honorable Pastor Kibuloy is cited for contempt. The chair in objection, the motion of the Honorable Paduano to ask the Sergeant of Arms to Jared Sibilano, panoorin mo yung video kahapon ha, para hindi paulit-ulit. Paulit-ulit. directing the Sergeant of Arms to bring Pastor Kibuloy to the House premises is hereby approved. Sa gitna nito, ang lulusog ng mga congressman natin, ano? umapilang abogado ni Kibuloy na bigyan sila ng palugit bago gawing epektibo ang contempt at arrest order. May I make a final appeal, Mr. Chair, to defer the implementation of the contempt order until after I have advised my client. Just a deferment, not a revocation. Sa huli, binigyan ng kampo ni Kibuloy ng hanggang Biyernes para lumutang ang naturang leader. Balak naman ng isang kongresista na imbitahan din ng malapit kay Kibuloy na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa... tingnan mo yan, ha? Idadamay pa si Pangulong Duterte. Mga gunggong din to mga to eh. Hindi,
isipin niyo yan, SMNI franchise issue, tandaan ninyo ano ang ugat nito? Ang ugat nito, yung pagpe-fake news di umano nila ka Eric. Tapos napunta na sa franchise. Tapos napunta na ngayon kay Pangulong Duterte. Mga hindot din talaga ito mga ito, no? SMNI franchise hearing. In a proper time, Mr. Chair, I will also move to invite them for... Ito, patay na patay ito kay Pangulong Duterte. Itong red tagging na to eh. Oh, ako na nagsabi, oh. Bakit ka ba patay na patay kay Pangulong Duterte? Wala ka bang asawa? President Duterte kasi siya yung in-involve as pinasahan ng property. Kamakailan Subukan lang nyo. Hindi naman sa inaano ko si Pastor Kibuloy pa lang niyang ginaganyanan nyo. Subukan ninyo si Pangulong Duterte. Kung gusto nyo talaga ng gulo. lang nang italaga si Duterte bilang administrator ng mga ari-arian ng grupo ni Kibuloy. Sa parehong pagdinig, lusot sa House Committee ang House Bill No. 9710 o panukalang nagsusulong na i-revoke o bawiin ang prangkisa ng SMNI. This committee, I believe, was able to establish violations of Suarasug to their franchise. Kabilang daw sa mga nilabag ng network sa kanilang prangkisa ang pagpapakalat umano ng peking impormasyon at pagbebenta o paglilipat ng network sa ibang kumpanya, pero nanindigan ng kampo ng SMNI. We still believe na walang violation sa prangkisa. Yung mga sinasabi nila sa Section 4 daw, yung sa fake news, sabi doon na, sabi ko nga, yung intentional or deliberate false information. Wala namang deliberate false information. Babasahin pa ito sa Committee on Rules tsaka isasalang sa plenaryo para sa ikalawang pagbasa. Nagbabalita mula sa frontline. Hindi, alam mo kung gusto nyong magpasara, ha? Siguro ipasara nyo yung channel. Nininyo na lang. Yun, puro fake news yun. Puro chismis yun. Pasara nyo rin yung channel ni Bobong Lipunan. Hindi, alam ko naman, baka sabihin nila, hindi naman nilang pakialaman yung YouTube. Oo nga, alam ko yun. Ang tawag dito, joke. Isama nyo na rin kay Cash Jarrett. Isa pang fake news yun eh. Ay, hindi pala fake news yun. Wala nga palang opinion yun. Tawa lang ang meron yun. Oh, tingnan nyo na. Oh, walang syukran. Oh, walang syukran. Oh, walang syukran, oh. Oh, walang syukran. Matas. Walang syukran. Parang may nagbago doon sa sinabi niya, no? Tumawa pa siya. Oh. Walang syukran. Oh. Walang syukran. Utang inang bobo. Sorry, pero anong ano yun? Anong utak meron yun? Nga. Sabi nga ni Che Guevara, hilig kasing umanga. Ito naman, sa Senado naman tayo. Ito na, show cause order. Hindi, alam mo yun, tungkol naman doon sa franchise. Ayan, debatable pa yan. Kasi, tandaan natin, ulitin natin, paulit-ulit natin sinasabi ito, ha? Yung iba ang sitwasyon ng ABS-CBN. Yung sitwasyon ng ABS-CBN, remember, ang franchise is a privilege. Okay? Pag ibibigay mo. Oh. Pero pag ibinigay mo na yan, nasa iyo na yan. Ibig sabihin, sa'yo na yan. Kaya nga, nasa iyo na eh. Ibinigay na sa'yo. Pwede mo bang sabihin, kukunin ko uli ang binigay ko? Hindi pa pwede. Ngayon, para mo makuha yung ibinigay sa'yo, which is yung franchise, i-justify pa yan ng Kamara sa korte. O paglalabanan yan sa Supreme Court, yung pagbawi ng franchise. Although, ang sinasabi nila, babawiin na daw nila yung franchise. Nakalimutan ata nila na dalawa yan. Meron pang Senate. Hindi pa pwedeng sila lang. When you speak of Congress, which is yun ang nasa ating batas, Congress, it's always the lower and the upper.
o yung sinatawag nating Senate. The House of the Representatives and the Senate. Okay, after nun, since binabawi yan, paglalabanan pa yan sa korte. So, hindi ibig sabihin yan, yan o ay final na. Yan o ay pautot lang nila kasi nga, alam mo, itong mga congressman na ito, power trip eh. Oh, power trip po sila. Talagang gusto nilang sabihin lang sa kay Kibuloy, oy, hindi ka ang pinakamakapangyarihang appointed son of God. Alam mo, nung nag-uusap kami, pinaliwanag ni Kibuloy uli yung appointed son of God. Nung part na yun, tumingin siya sa akin. Sabi niya, ikaw, Banat Bay, appointed ka rin, son. As vlogger eh. Hindi ko alam kung narinig niya yung sinabi ko. Di ba, alam niyo naman, sinabi natin yan, hindi ko naman kinakailayan na hindi ako naniniwala doon sa appointed son of God. Kaya tuloy na patingin siya sa akin, ikaw, Banat Bay, sabi. Ang hirap talaga na sitwasyon ko nung part na yun. Hindi, totoo naman eh. Hindi, alam mo, tama naman yung sinasabi ni Kibuloy doon sa kanyang argumento na lahat naman tayo appointed son of God in a different, kaya lang kasi, kakaiba kasi yun eh. Kakaiba yung term niyang yun. Kaya alam mo, it is prone to misinterpretation. Tama, mali. Pastor Kibuloy, kaya ganoon kasi medyo iba ang dating nun eh. Iba. Kaya tuloy, it is prone to misinterpretation.